Good day everyone! Ngayon, tatalakayin natin ang karapatan at tungkulin bilang isang mamimili. Sa mabilis na pag-unlad ng ating lipunan, napakahalaga ng papel ng bawat mamayan bilang mamimili. Araw-araw tayong bumibili ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Subalit, bilang mamimili, hindi lamang tayo basta bumibili, tayo ay may karapatan na dapat igalang at tungkulin na dapat gampanan. Ito ang batas na nangangalaga sa kapakanan ng mamimili. Nakatakda sa Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines, ang mga kalipunan ng mga patakarang nagbibigay ng proteksyon at nangangalaga sa interes ng mamimili. Isinusulong din ng batas na ito ang kagalingang dapat makamit ng lahat ng mamimili. Itinatadhana ng batas na ito ang mga pamantayang dapat sundin sa pagsasagawa at operasyon ng mga negosyo at industriya. Ang mga sumusunod ang binibigyang pansin ng batas na ito: kaligtasan at proteksyon ng mamimili laban sa panganib sa kalusugan at kaligtasan. Pangalawa, proteksyon laban sa mapanlinlang at hindi makatarungang gawain may kaugnayan sa operasyon ng mga negosyo at industriya. Pangatlo, pagkakataong madinig ang reklamo at hinaing ng mamimili. Pang-apat, representasyon ng kinatawan ng mga samahan at mamimili sa pagbalangkas at pagbuo ng mga patakarang pangkabuhayan at panlipunan. Ang mga sumusunod ay ang 8 karapatan ng mamimili. Ang Kagawaran ng Kalakalan at Industriya, Department of Trade and Industry o DTI, ay naglalabas ng 8 karapatan ng mga mamimili upang maging gabay sa kanilang transaksyon sa pamilihan. Una, karapatan sa pangunahing pangangailangan. May karapatan sa sapat na pagkain, pananamit, pasisilungan, pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at kalinisan upang mabuhay. Pangalawa, karapatan sa kaligtasan. May karapatang bigyan ng katiyakang ligtas at mapangalagaan kalaban sa pangangalakal ng mga panindang makasama o mapanganib sa iyong kalusugan. Pangatlo, karapatan sa patalastasan. May karapatang mapangalagaan laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etiketa at iba pang hindi wasto at hindi matapat na gawain. Ito ay kailangang malaman ng mga mamimili upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba. 4, karapatang pumili. May karapatang pumili ng iba't ibang produkto at paglilingkod sa halagang kaya mo. Kung ito ay monopolisado ng pribadong kumpanya man, dapat na magkaroon ka ng katiyakan sa kasyang uri at halaga ng produkto nila. Pang-5, karapatang dinggi. May karapatang makatiyak na ang kapakanan ng mamimili ay lubusang isinaalang-alang sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Pang-6, karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. May karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan na ang nagbubuhat sa produkto na binili mo. May karapatan kang mabayaran sa anumang kasinungalingan o mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibibigay o pinagbibitbit o ipinagbibili kahit na ito ay pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat na magkaroon ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol sa hukuman o ng pag-aayos sa paghahabol. Pang-6, karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan. May karapatang bayaran at tumbasan sa anumang kapinsalaan na nagbuhat sa produkto na nabinili mo. May karapatan kang mabayaran sa anumang kasinungalingan o mababang uri ng paninda o paglilingkod na ibibigay o ibinibili kahit na ito ay sa pagkakamali, kapabayaan o masamang hangarin. Dapat na magkaroon ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol sa hukuman o ng pag-aayos sa paghahabol. Pang-7, karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. May karapatan sa consumer education, nagtatanong at nagtatanggol sa iyong karapatan. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na ikinakailangan upang magawa ng hakbanging makatulong sa mga desisyong pangmamimili.
Pangwalo, karapatan sa isang malinis na kapaligiran. May karapatan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay, at sapat na mga kalagayan sa buhay na mabibigyan pahintulot sa isang marangal at maayos na pagkatao, at ikaw ay may malaking pananagutan na pangangalagaan at pagbubutihin ang iyong kapaligiran para sa kalusugan at kinabukasan ng ating saling lahi. Consumer Protection Agencies. Ang sumusunod ay ang mga ahensya ng pamahalaan na tumutulong upang maisulong ang kapakanan ng mga mamimili. Una, Bureau of Food and Drugs, BFAD. Hinggil sa hinaluan, pinagbabawal, maling etiketa na gamot, pagkain, pabango at make-up. Next, City or Provincial Municipal Treasurer. Hinggil sa timbang at sukat, madayang tampered, timbangan, at mapanlinlang na pagsukat. Sa Department of Trade Industry, hinggil sa paglabag sa batas ng kalakalan at industriya, maling etiketa ng mga produkto, madaya at mapanlinlang gawain ng mga ngalakal. Energy Regulatory Commission, ERC. Reklamo laban sa pagbebenta ng di wastong sukat o timbang ng mga gasolinahan at mga ngalakal ng liquefied petroleum gas. Environmental Management Bureau, DENR or EMB, namamahalaga sa pangangalaga sa kapaligiran tulad ng polusyon, halimbawa ay pagsalaula sa hangin at tubig. Environmental Management Bureau or DNR EMB, namamahalaga Environmental Management Bureau, DNR or EMB, namamahala sa pangalaga sa kapaligiran tulad ng polusyon, halimbawa ay pagsasalaula sa hangin at tubig. Fertilizer and Pesticide Authority, FPA, hinggil sa hinaluan, pinagbabawal, maling etiketa ng pamatay insekto at pamatay salot. Housing and Land Use Regulatory Board, HLURB, nangangalaga sa mga bumibili ng bahay at lupa, pati na rin ang mga subdivision. Insurance Commission, hinggil sa hindi pagbabayad ng kabayaran ng seguro. Philippine Overseas Employment Administration, POEA, reklamo laban sa illegal recruitment activities. Professional Regulatory Commission or PRC, hinggil sa mga hindi matapat na pagsasagawa ng propesyon, kabilang na ang mga accountant, doktor, engineer at iba pa. Buod, ang bawat mamimili ay may karapatan na maprotektahan laban sa mapaninlang, delikado at hindi patas na kalakalan. Kabilang dito ang karapatan sa kaligtasan, impormasyon, pagpili, pagpaparinig, edukasyon at malinis na kapaligiran. Kasabay nito, may tungkulin din ang mamimili na maging mampanuri, responsable, tapat, at makialam sa mga isyong pangmamimili. Dapat din siya makipagtulungan at makiisa upang mapanatili ang maayos at makatarungang pamilyan.